ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Payday ni Rachel at kagagaling-galing lang sa isang birthday party. Walang kamalay-malay na may security guard daw na on duty para siya'y hold upin. Kunwaring bantay, yung pala'y bantay sa lakay. September 15, 2019, habang pauwi si Rachel at ang kanyang kaibigan mula sa isang birthday party, isang matinding panganib pala ang nag-aabang sa kanila. Pasado alas 12. Dito lang sa may Ampid, San Mateo, Rizal. Pauwi kami, kasama ko yung aking kaibigan. Hanggang sa dito, paliko sa amin. Doon na po nangyari yung hold up. Walang CCTV camera sa mismong lugar ng pinangyarihan kaya't hindi nakunan ang aktwal na krimen. Pero sa ibang kuha ng CCTV camera na nasa kabilang anggulo, makikita po kung sino ang nasa likod ng krimen. Narito po ang biktima, naglalakad kasama ang kanyang kaibigan. Makikitang siya po ay sinundan ng dalawang lalaki. Yung isa ho'y nakabuntot, yung isa na may nasa gilid. Kapansin-pansin din ang paglitaw ng tricycle na ito na mula po sa isang bahagi ng looban. Ayon sa investigasyon at ayon mismo sa biktima, ang tricycle na ito ang ginamit na getaway vehicle ng mga suspect. Galing pong trabaho, diretso po kami sa birthday ng kaibigan po namin. Pauwi kami mga around 12 po yun, or past 12. Paliko na kami dun sa may subdivision. Dun po may nag-grab po na from the back, ginrab po ako. Ang una nilang sinecure yung bibig ko na hindi ako makasigaw. Pati yung leeg ko, hindi na ako halos makalingon. Tinutok sa tagiliran ko. Doon na po ako natakot na husto. Baril o kutsilyo? Pakiramdam ko kutsilyo po kasi matulis. And then, ayun na, dinurender ko na po yung gamit ko kasi nag-declare na sila na hold up. Yung buong bag ko po yun kinakuha nila. So yung laman po ng bag ko, since September 15 yun, buong sahod ko po nakuha nila. Aba, marunong sumakto sa payday ang mga hold-upper. Ano pumasok sa isip mo nung maramdaman mo yung matigas na bagay sa tagiliran mo? Una pong pumasok sa isip ko yung mga anak ko. Inisip ko, hindi pwedeng may mangyari sa akin masama. Kaya kung ano man yung gusto nila, bigay ko na. Sa tulong ng CCTV, natukoy ang pagkakakilanlan ng mga nang-hold up kay Rachel. Kinilala silang sina Jordan Paul Antigua, Buddy Angeles at David Raquino na isa palang security guard. Nakulong ang tatlo pero pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Pero ang CQ na si David, hindi raw dumadalo sa giring. Missing in action, kaya naglabas ang korte ng warrant of arrest laban sa kanya. Nung lumabas yung warrant of arrest ng accused, ito kasi ay isang kaso ng robbery hold-up. Binirify namin kung ito pa'y active. So, lumabas naman na standing pa yung warrant of arrest. Pero boss, wala kang takas. Cotton cam ang ginawang pambubugbog at pagkuyog ng isang grupo ng estudyante sa kapwa nila estudyante sa Quezon City. Ano nga ba ang punot dulo ng pisikalan na ito sa labas ng paaralan? Sa kasi pamangkin ko po 13 years old. Sana po patawad niyo po siya. Ate, kahit anong sabi mo sa amin na patawarin yung mga anak ninyo, siyempre, masakit naman bilang magulang. Masakit talaga, sobrang sakit ang ginawa ng mga anak nyo. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. September 19, 2019, habang pauwi si Rachel at ang kanyang kaibigan, may pa-surprise attack mula sa kanilang likuran. Sinaktong payday pa ang pang-hold up ng mga suspect. Una pong pumasok sa isip ko yung mga anak ko. Inisip ko, hindi pwedeng may mangyari sa akin masama. Kaya kung ano man yung gusto nila, ibigay ko na. Nahuli ang tatlong suspect pero pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa. Pero ang suspect na si David Raquino, hindi na umattend ang hearing. Nako, hindi sagot ang pag-absent sa ginawa mong krimen. Si Rachel, desididong ituloy ang kaso. Andun pa rin yung takot, yung tao na yun talaga yung humawak sa akin ba, yung tumutok sa akin. Yun ang parang hindi nila makita agad, hindi nila na-trace. Nang lumabas ang warrant of arrest, agad namang umaksyon ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o CIDG DSOU.
napag-alaman nilang isang security guard si David sa isang mall sa Marikina City. Nagpadala ako agad ng isang tracker team doon para i-validate yung information kung totoong nandun siya. Napag-alaman nila na yung subject namin empleyado sa isang mall. Siya ay pang night shift. So bumalik yung mga aming tracker team kinagabihan na. Kasama ang team ng Resibo, inabangan ng operatibang oras ng duty ng suspect. Kasi pwedeng nakatambay na tayo dito kasi dito na duty yung ano. Diskartehan mo to, tay. Mag-abangan mo na lang to. Ilang gwardiya meron dito ngayon? Nakita ko. Dito, dalawa lang. Ito lang magkaharapan. Parehas may baril. Pero dahil may ibang naka-duty noon, kailangan maging maingat ang tropa. Okay, ganito. Ikaw yung pag-a-approach, ikaw yung yayakap agad. Tumingin tayo sa paligid kasi baka mamaya may yung kasamahan niyang gwardiya mag-react, pumutok. Yun ang iniwasan natin dyan. Pagpatak ng alas 7 ng gabi, may bagong dating na gwardya sa perimeter. Ngayon, pumosisyon na tayo. Dapat meron nandyan sa kabila, meron din nandito. Agad na nila itong sinundan. Papalag pa kaya ang bantay sa lakay na gwardya? Pero sa paglapit ng operatiba, is that you sila sa suspect? Parang nag-iba kasi ang mukha ni David. Minanmanan yung yung ating subject dahil yun sa picture kasi na hawak namin medyo magkaiba eh. May information kami na yung kanyang larawan na pinopost kung sa social media. Kailangan ma-verify namin ng husto. So gumawa ng paraan tong ating mga operatiba para malapitan. Nang mabasa nila ang apelyido nito sa uniforme, confirmed siya na nga ang ginakalap nilang suspect. Ikaw ba si David Dizon Raquinho? Ikaw ay inuhuli namin sa kasong robbery under Article 294 na may bail na 100,000. Ngayon, babasahan kita ng mga karapatan na ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang ikaw. Lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Agad siyang dinala sa Camp Crame. Nakapanayam ng resibo ang suspect. Ang buong akala niya natapos na raw ang kanyang kaso. Lusot sa kaso? Ganon? Di pwede yun, sir. Pero alam ko po tapos na po yun. Kasi hindi lang po ako nakapinangiling po. Nagkasakit po ako kasi ng mga araw na po yun. Nakapasama na po ako sa dalawang barkada po. Pero hindi ko po alam na manggaganon po sila. Kinumpirma namin kay Rachel kung isa nga ba si David sa mga nang-hold up sa kanya. Opo, ito po si David. Siya po yung humawak sa akin nung hinold up kami ng 21. Ako talaga yung may gustong ituloy. Takot lang din ako mangyari ulit eh. Lalo na po yung baka pakiramdam ko mauulit lang ulit. Kawawa naman po yung susunod nilang biktima. Kahit 4 na taon na ang lumipas, hindi pa rin nakalilimot ang batas sa mga taong may atraso, lalo na kung may resibo. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.